Good evening sa lahat. Muli, ako po si Bai Bukang Liwayway, Chieftain Administrator ng Remontado Dumagat Drive of NCR and Rizal. Ngayong gabi po, ako'y nagpapasalamat kay Lord Jesus sa kanyang kabutihan sa amin at sa kanyang grace na sufficient po sa bawat oras sa buhay namin. At salamat sa kanyang lakas at good health na ibinibigay po sa amin sa araw-araw. Na patuloy po kami nakakatayo at lumalaban para po sa aming karapatan na amin pong nilalaban. So, salamat po Lord Jesus sa iyong paggabay po sa amin. At sa knowledge and understanding kung paano po namin sundin ang batas na naayon po sa ibinigay niyo po para sa amin. Na kung ano pong naisusulat sa IPRA 8371. Ito ay para po sa akin na hindi ko po kayanin na ako lang. Unawain ang lalim pong ng batas na iyan. Pero salamat po Lord Jesus dahil ikaw po ang nabibigay sa akin ng kaalaman at pag-unawa upang ito ay aking maunawaan ang lalim po ng batas na ito. Salamat po Lord Jesus sa lahat po na ito. At ako rin po ay nagpapasalamat po sa estudyante po namin na nakabalik po sa pag-aaral at tinanggap po muli ng school. Dito po sa tulong po ni Ma'am Cheryl T. Gayola Siso Dapif ng School Division Superintendent ng School Division of Pasig City. At salamat din po kay Mrs. Annalyn Makasinag ng School Head. Salamat po sa inyo po na tinanggap niyo po muli ang aking mga estudyante at ng Remontado Dumagat Drive of CNCR and Rizal. Kasi po, nung time po na yan, ang aking pong mga estudyante ay may mga problem din po na hindi po kayang naibibigay po ng family. Kasi yung isa, dyan ay hiwalay ang magulang, ang isa ay wala ng magulang. Ang ilan naman ay sila po yung parang mas matanda sa mga magkapatid. So, parang sila yung gumagabay lang doon sa mga kapatid pagka may trabaho ang mga magulang. So, napakahirap po sa kanila. Pero, nawalan po sila ng pag-asa nung time na yon. So, ay nilapit po sa akin ng leader ko ng mga estudyante po namin ay hindi po makapagpasok ng pag-aaral. Sabi ko, bakit? Ako nga gusto kong mag-aaral. Pero hindi na nga po ako inano kasi hindi po ako tinulungan na makapasok. So, ayoko naman na ito pong aking mga estudyante ma-failure din po sa kanilang pangarap. So, pumunta po ako agad-agad sa school para kausapin ko po yung legal advisor po nila. Una, ayaw po ako papasukin ng mga guard doon. So, pinilit ko talagang makausap. So, hinatid po nila ako doon. So, nung kinakausap ko po yung legal nila doon, sabi niya po sa akin, meron na pong slot na available. Pero nung time na nakita niya ng aking leader, para bang nagtulakan sila ng paa, nakita ko talaga na tinutulak yung paa. So, sabi niya, wala na daw pong available slot. So, kailangan po dumaan muna doon sa superintendent, sa pinaka-head ng division. So, magsulat daw po muna ako. So, okay lang, sundin po natin yung gusto po nilang mangyari. Kasi, even though ako nagulat man ako sa desisyon na nung ako lang ay okay na, tapos nung nakita ang leader ko biglang wala na, hindi na pwede. So, okay lang na we understand naman. So, ngayon, sumulat po ako kay sa pinaka-DepEd po nila na pinaka-head. So, dinala po ng leader ko doon kahit umuulan, talagang pumuntahan po talaga ng aking mga leader yun para ma-submit po yung sulat ko. So, nung natanggap po yung sulat ko, after a days, ay sinagot na po ng School Division Superintendent, ni Ma'am Cheryl T. Gayola Siso Dapif. So, refer po kay Miss Annalyn Makasinag ng School Head. So, ako'y salamat po sa inyo dalawa na sa inyo pong pagtanggap ulit sa aming pong mga estudyante ng Remontado Dumagat. At ito po yung first endorsement po na binigay ni Ma'am Gayola para po kay Ma'am Annalyn ng Makasinag. So, nagpapasalamat po ako dahil sa first endorsement. At gayon pa man,
bumalik po ang aking mga estudyante ng masaya po, mga nakangiti na po sila. So, masaya na po silang nakabalik sa school. So, ito po sila. Makita mo po ang saya na meron sa kanila po. Na naka-uniform ulit sila. So, salamat po sa muli pong pagtanggap sa aking mga estudyante. Sa pag-aaral po nila. At nabigyan muli sila ng buhay at pag-asa bilang isang estudyante. So, nangako din po ako sa school na I try my best na magabayan ko po ang mga estudyante po ng Limentado, Dumagat, Tribe, Provincial, and Rizal. So, papasalamat po ako sa kanila na tinanggap po aking mga estudyante. And thank you Lord Jesus also na naibigay po itong aming ninanais po sa aking mga estudyante. And also pala, nagpapasalamat ako kay sa aking beauty consultant na si si Ma'am Reyes, sa aking sisi ng Mary Kay. Siya kasi yung beauty consultant ko. So, before kasi sa dami kong trabaho at inaasikaso, tapos tawag nito, inaayos ko po ng mga dito po kay sisi ko ng Mary Kay, kay Janet Reyes. Thank you po sa aking beauty consultant. Noon po ay order ako sa kanya. Inaantay ko pa yung payment na papadala po ni tita. So, nai-standby din po yung order ko sa kanya. Pero very patient po siya para unawain po ako. So, salamat po kay Miss Janet Reyes ng aking beauty consultant sa kanya pong ibinahagi sa akin ng Mary Kay products. Thank you po sa sabon at sa scrub po. Yun lang po ang ginagamit ko pero na-feel ko na po yung ganda po ng ng skin ko po at hindi na po ako tidy. Kasi dati nung hindi ako gumagamit nito, para mukha ko laging haggard, laging stress. Pero since nung gumamit po ako nitong Mary Kay, ay sabon lang siya at saka scrub ang kinukuha ko. So, medyo okay na yung yung naging mukhang tao na din. So, salamat sisi sa iyong paggabay sa akin po na gagamitin para maging hindi naman po magiging mukhang tired at saka haggard lagi ang mukha ko. So, thank you talaga. And also po, nagpapasalamat ako kay Bay Sara Duterte at saka kay President Bongbong Marcos, lalo na kay Bay Sara Duterte kasi very supportive po kayo sa amin dito bilang isang tribo Limentado Dumagat. It feels so hard talaga. Ayan na naman. So hard kasi, I know